Breaking news po mga kababayan, nako po, Tito Soto at Lacson. Bakit tila nag-emergency caucus ng mga kasama nila sa impeachment ni Sara? Tila may kinakabahan na mga kababayan. Di ba binitay na ito ng Korte Suprema? Tila wala na pong magaganap na impeachment at tila paglalamayan na po ito. Naku, ano kaya itong emergency caucus ng mga Senado? Meron pa bang magagawang or meron pa bang impeachment na magaganap? Naku, mga kababayan ko, ito po ang sabi, Soto Lacson on Senate preparation. Naku, meron pa bang preparation na mangyayari? O tuluyan ng ililibing ang impeachment na kaso ni Sara? Nako, di ba may 14 justices na nag-unite? Nako, mga kababayan ko. Di ba labag sa saligang batas ang impeachment na ito? Di ba si Tito Soto nung nakaraan kini-question pa ang desisyon na ginawa ng Korte Suprema na yung sumulat ng ng desisyon ng Korte, yung ponente. Kini-question na tila si Soto ay mas magaling pa sa mga hukom. Na kahit hindi ka raw abogado, pag mali. Nako, mga kababayan ko, ito po, pakinggan po natin ano ang ginagawa ni Lacson at Tito Soto na tila ganadong-ganado dito sa impeachment. Pero, pag dito sa 18 Marines at flood control ang pag-uusapan, tila hindi sila interesado. Bakit? Kasapakat ba kayo? Yan po ang mga kritisismo na bumabanat sa kanila. Pati si Marcoleta hindi na nakakatiis . Bakit? Kayong dalawa, kayo ba ang mga protektor ng mga maleta? Magkano ang kinabig nyo? Yan ang sinasabi ng mga kritisismo. Ganyan din bumanat si Senador Marcoleta. Laging binubugbog itong dalawang ito, mga kababayan. Ayaw naman makipagdebate sa harap-harapan para magkasampalan na kung magkaroon ng bakbakan dito. So ngayon po, panoorin po natin, tila kabado si Tito Soto dito. Ito po, panoorin po natin. SP, anong preparations ang dapat na ginagawa ng Senate ngayon knowing na pagbobotohan na po yung impeachment sa Kamara po? Well, first of all, kahit nung araw na Senate President ako, bago mag-resume ang sessions, I usually call for all Senator caucus to discuss the possible agenda that we may be able to pass. Saleta, Candal. And then more so now, dahil there is a possibility that the articles of impeachment might be transmitted by the House. Pero as of now, everything is speculative. Yeah. If ever. Di ba? So what we will be doing in this caucus will be to, discuss the agenda for the next month. And the last month of the first regular session of the 20th Congress. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yes. Yun ang crucial Ayan mga kababayan, crucial . Ito ang sabi po ng BPI po. Nagsalita na po mga kababayan. BPI speaks up on Duterte controversy. Our internal investigation reveals that there has been no such breach. I don't know where Senator Trillanes got his information. Naku po mga kababayan. But the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged credits, that is not a BPI document. The deposit slip shown by Mar or the Inquirer is not a unique thing. All banks will show the name of the depositor on the deposit slip. We are committed to protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Jose Teodoro Limcauso, a liar has been exposed.
Nako po mga kababayan ko, yari na. Nagsalita na ang BPI. Ano? BPI speaks up on Duterte controversy. That is not a BPI document. A liar has been exposed. We are committed to protection or protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Nako po mga kababayan ko. Nako po, expose ang liar. Nako po mga kababayan ko. Matutuloy pa ba ang impeachment kung puro kasinungalingan ang nangyayari para gipitin nila si Sara? Hala ka, yari na ang nagluto ng pusit. As of now, the crucial is timetable. Gaano, So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. gaano po kahalaga na handa ang Senado if ever iakyat yung articles of impeachment? At Ay. kailangan nyo mag-convene na? Napakahalagang nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila yung sa house, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Pero again, once we receive it. May pressure Ano pa na tayo? May pressure ba sa inyo, sir? Especially VP Sara ito, kilalang personalidad ito, Vice President itong ini-impeach. Dapat ang mentality namin hindi ganyan. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit O mga kababayan na sabi we have to do impartial, hindi magiging bias. Pero gustong-gusto nila na ma-impeach itong si Sara. Eh sabi po dito sa post ng mga kababayan, pakinggan nyo po. Bago natin na serye Leyva Jojo, tignan po natin mga kababayan para po makita nyo itong sinasabi dito. Ito po, pagtiyagaan nyo po ito mga kababayan ko serye Leyva Jojo. Tignan natin mga kababayan para po makita nyo. Serye, ito po. Serye Leyva Jojo. Ito po. Para po makita natin itong ito mga kababayan BPI, check natin, BPI speaks on Duterte controversy. Para malaman nyo mga kababayan na itong ito po, makita nyo po mga kababayan ayan tama po ang sinasabi natin dito. Hindi tayo gumagawa ng kwento dito. Ito po mga kababayan nilakihan ko na. BPI speaks on Duterte controversy. Our internal investigation reveals that there has been no such breach. I don't know where Senator Trillanes got his information, but the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged credits, that is not a BPI document. The deposit slip shown by Mar or the Inquirer is not a unique thing. All banks will show the name of the depositor on deposit slip. We are committed to protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Jose Teodoro Limcauco, Managing Director and Chief Financial, tawag dyan? Di ko mabasa. Chief Financial Officer of Ayala Corporation owns BPI. Nako, yan po mga kababayan sinasabi natin na puro kasinungalingan itong iniladlad ni Trillanes. So, ito po, pakinggan pa natin ang sinasabi ni Tito Soto na tila nagre-ready na pero parang malabo na mai-impeach si Sara. Nako po mga kababayan ko, magandang balita ito. kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment, we have to read, we have to look at it at a very impartial attitude.
Ayan mga kababayan, naniniwala ba kayo na they are going to be impartial attitude? Na alam naman natin na si Tito Soto at Ping Lacson ay isang anti-Duterte na pati desisyon ng Korte Suprema ay kanilang kini-question na tila ba mas magaling yung kanilang mga abogado na legal advisor na binabayaran nila, na tila ayaw nila ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura ng impeachment ni Sara nung nakaraan. Nung nakaraan lang, binasura na ito mga kababayan eh. O ituloy pa natin. So, wala lahat dapat isipin na gano'n. Sir, pero kasi Okay. Ano po yung possible timeline? Kasi ang sabi po ni Chair Luistro ay May 11 daw possible magbotohan yung House sa plenary. Ganun pa. Baka ma-transmit na rin daw po Kasi dito sa nung ang balita ko nung una was when they resume on Monday, they'll discuss it already. So kung May 11 yan, that means May 11 is a Monday. May 11 pa lang nila mabotohan eh. So I Yes, sir. cannot answer your question. But sabi niyo crucial the timetable. Why? O syempre, kasi may break eh. Uh-huh. The Senate, the legislative body, will be on break by June 5. Mhm. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So, kailangan pag-usapan namin yung timetable. But if the Just in impeachment... case. Pero again, ayoko nang, kasi lahat yan speculative eh. Hintayin muna natin yung articles of impeachment if they pass it and they will transmit. But if Then they- we discuss everything else. But if there is a need to convene the impeachment court, it should happen hanggang June 5 lang, habang nasa session kayo. Tama po ba? Hindi. We can extend. Depende sa sa Senate. Just to convene, Hindi. you can extend. The impeachment court can extend. The impeachment Not the court. Senate. Oh. No, the convening SP. The Convening kung May 11 natanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Yun ang ayoko kasi pag-usapan. If ever lang, speculative SP, eh. O, sige, speculative. If ever, pinasa nila, 11. O, then 12, transmit nila. O, then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Pero hindi kailangan O ito mga kababayan, meron akong babasahin sa inyo na ang Korte Suprema na 14, ito po mga kababayan, 14 na mga justices. I-check po natin anong sinasabi nila dito. Nako po, nagulat si Tito Soto dito. Ito mga kababayan, no? O babasahin ko lang sa inyo ha. Mga kababayan ko ito. Panalo ang bayan at katwiran na naigang batas. Bendalo nagkagulo. Ayan na. Mga kababayan ko, Bendalo nagkagulo. Breaking. 14 justices unite. Supreme Court affirms Senate sole authority on impeachment trial timing. Manila, Philippines. Nagkaisang Supreme Court of the Philippines sa botong 1401 na nasa kapangyarihan ng Senado ang pagtukoy kung kailan sisimulan ang isang impeachment trial na tuluyang naglinaw sa matagal ng usapin ukol sa kahulugan ng terminong fortuit sa konstitusyon. Sa desisyong isiniwalat ng Associate Justice Rodil Salameda, ibinasura ng SC and Bank ang petisyon ni Catalino Aldea Generillo Jr. na naglalayong obligahin ng Senado na agad na magtipon bilang impeachment court. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na bagamat malinaw sa konstitusyon na ang impeachment trial ay dapat forthwith na isagawa, wala itong tinatakdang eksaktong panahon kung kailan ito dapat magsimula. Sa halip na binigyan nito ang Senado ng sapat na kalayaan upang magtakda ng angkop na oras basta't walang hindi makatwirang pagkaantala. Salungat sa pahayag ng petitioner, nakita ng Korte Suprema na kumilos ang Senado sa napapanahong paraan kaugnay ng impeachment complaint. Ayon sa desisyon, binigyan ng diin ng Korte Suprema na habang ang House of Representatives of the Philippines ay may malinaw na takdang bilang ng session, days para aksyonan ang impeachment complaint, walang katulad na probisyon para sa Senado hinggil sa pagsisimula ng paglilitis. Ayon sa Korte, ang salitang forthwith sa Article 11, Section 3.4 ng Konstitusyon ay nangangahulugang sa loob ng makatwirang panahon na maaring mas maikli o mas mahaba depende sa sitwasyon ng bawat kaso. Dagdag pa nito, ang interpretasyong ito ay nagbibigay daan sa Senado na may isagawa ang
kinakailangang paghahanda bago formal magtipon bilang impeachment court nang hindi nalalabag ang diwa ng konstitusyon. Sa naturang desisyon, muling pinagtibay ng Korte Suprema ang hiwalay ngunit magkakaugnay na makapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan sa proseso ng impeachment, isang mahalagang mekanismo ng pananagutan sa ilalim ng batas. Ayan mga kababayan, no? Ayan po ang sinasabi natin dito. So tuloy natin. Itong sinasabi ni Tito Soto, meron pa bang magaganap na impeachment? Nako, mga kababayan ko. Yan po ang malaking tanong. Tila binitay na ng Korte Suprema ito. Kailangan na naka-session bago mag-convene ang impeachment court. Magtotoo Or kailangan in session yung legislative. Hindi, kailangan yung Senate in session para tanggapin. Para tanggapin. Do you have Okay? enough budget for the impeachment, sir? Yes, I think so. You have enough budget Oh, for it? meron naman. Meron kasing budget last year eh. Na hinalat sila eh. 27, sir. Gano'n ba kagastos, sir, ang tingin ko, impeachment? hindi, dito ang tansya namin, mga 12.6, gano'n na naman yan. Yung focus was triggered by what happened in the House yesterday. No, naka-schedule ito several days ago pa. Just in case na ma-transmit dito, at least naka-ready. How important it is, sir, na makapag-ready na yung Senate for the possible convening of Importante impeachment? kasi hindi naman lahat kami may experience sa impeachment trial. No? Mabibilang mo yung naka-experience na. Ako once, kay Chief Justice Corona. Si SP twice or 3 times na yata kasi pati kay President Erap. How are you preparing, sir? Ako, parang si SP rin. Merong crash course sa rules of court. Mamaya actually, nag-invite ako ng isang judge to brief me. O isipin nyo mga kababayan, nag-invite pa sila ng isang judge para bayaran nila. Mga legal luminary na mga abogado. Tapos pagka nagdesisyon ng Korte Suprema, mas magaling pa yung mga legal luminary, mga hestas barabas kayo. Yan yung sinasabi ng mga komento. Buisit na buisit sila sa mga ito eh. Eh kasi nga wala silang ginawa. Pag impeachment, ang bilis-bilis nilang magtrabaho. Tila nagmamadali, tila magbabakasyon, tila gusto nang umuwi ng bahay pagka impeachment ang pag-uusapan. Gusto nila agad-agad, pero yung flood control mga kababayan, hindi sila ganado. Anong problema? Ayaw niyong imbestigahan ang flood control issue, pero impeachment, ganadong-ganado kayo. Ilang maleta bang natanggap niyong dalawa? Eh kasi nga, sa 18 Marines, itong si Tito Soto, 5 maleta ang nakubra nito. Yan ang sinasabi, Erwin Tulfo. Mga congressman. 'Di ba? Kaya gusto nila itong impeachment yung pag-usapan. Ganyan po ang mga taktika ng mga ito, bending the law. Tignan nyo, 'di ba? Pinatakas sila si Saldico. Tapos yung Chanticleer nangamote. Yung inaresto sa kanahuli, magkaiba. Pag naaresto, in-stop. Ay hinuli, in-stop. Ay naku, ginagawa tayong bobo ng mga ito. Mga hestas barabas. Na mga bending dalo. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan.